Hello guys, welcome back. May isi-share ako uli sa inyo na isang portable welding machine. Ang naging problema po nito, sabi ng may-ari, bigla na lang daw sumabog yung loob. Ngayon, hindi ko na pinakita o hindi ko na hinimay-himay paano baklasin. Kung kagaya po nito na meron po kayong portable na welding machine sa bahay at ang nangyari kagaya nito sumabog, may sumabog sa loob, pwede po ninyong subukang gawin. I-check nyo po muna yung loob, pero bago nyo po i-check yung loob, dahil marami po mga connection yan, may mga wire po yan dito, kunan nyo po muna ng litrato para kung sa pagbabalik hindi po kayo mahirapan, meron kayong magiging guide sa pagbalik ng mga wire kasi baka mamaya malito kayo. Ngayon, ang ginawa ko, dahil nakita ko na yung naging problema, tinanggal ko na po yung capacitor kagaya nito. Ito po yung capacitor. Yan, dito po yan nakalagay. So papaliwanag ko po sa inyo. Sa pagbaklas po nito, kailangan nyo lang po ng soldering iron at saka pump, yung panghigop po ng tingga o ng hinang. Ito po yan, dito nyo po tatanggalin sa kabila. Kung sakaling natanggal nyo na po at dahil nasunog na, madalas po nasusunog din tong board gaya nito, nang itim yung paligid, sunog po yan. Ang ginawa ko, para hindi po magkaroon ng contact yung dalawang paa nitong capacitor, kasi may negative and positive po yan. Itong may kulay puti na side, ito po yung negative, sa kabila naman po yung positive. Ngayon, ang gagawin nyo lang po, kung sakaling nasunog din po itong board, gumamit lang po kayo ng UV curing solder mask. Ito yung kulay green na nilagay ko dito. Ipapahid nyo po dito paikot para yung sunog matakpan. Kung meron po kayong ganitong magagamit, pagkatapos nyong ilagyan tong board, itapat nyo ibilad nyo sa araw para matuyo. Kasi ito po ay hindi natutuyo pag walang araw, pag walang UV. Hindi rin pwede sa ordinaryong ilaw. Kailangan ninyo ng UV light para ito matuyo. So yung ganun lang guys. Ngayon, dito naman tayo sa capacitor. Sa pagbabalik nito, ang tandaan nyo lang po lagi yung negative positive. Gaya po ng sabi ko kanina, ito yung negative, yung may puti. Sa board meron din po yan, may palatandaan din po yan kagaya nito. Itong bilog na to, itong may puti, yan po yung negative. So ang gagawin ninyo, ilalagay po ninyo to, sasalpak nyo dun sa butas. Gaya nito. Ito ha. Gaya nyan. Yan. Dito naman tayo sa ilalim. Sa paghihinang nito, importante na itong paa ng capacitor, sa paghihinang ninyo, konektado po dito sa plate na to. Itong isang traces po na to, dapat nakakabit po dyan. Ganun din sa kabila. Para sigurado po tayo na hindi po magkakaroon ng contact yung dalawa, hindi magiging shorted. Dahil pag shorted po yan, masusunog at masusunog po ulit yung capacitor ninyo, baka sumabog din ulit. Ngayon, ang importante lang na sa pagbabaklas po nito, may mga gamit po kayo na ihahanda. Gaya po ng soldering iron. Ito, soldering iron. Soldering pump. Gaya po nito. Panghigop ng tingga o hinang. Meron din po kayong soldering paste. Ito. O soldering flux.
Tapos po, kailangan nyo rin po ng tester kung sakaling nakita nyo naman na para makasigurado lang po talaga kayo na yung ipapalit nyo ding capacitor ay hindi sira. Ganito po yan sa pag-test po ng capacitor. Sa analog po tayo na tester. Nakalagay po to sa off. Lagay natin sa times 10. Ito po times 10. Tapos, i-check nyo lang po yung palo nung arm. Kung yung arm nito aakyat tapos babalik. Aakyat babalik. Vice versa po. Ganito po yung ibig kong sabihin. Itapat nyo dito sa paa. Tapos makikita nyo po dyan kung aangat yung pointer ng tester. Ganito nito. Guys, hindi ako marunong gumamit ng ano. Okay, guys. Ito. Yan po. Tapos reverse naman po natin. Yan. Ganyan po ang good capacitor. Ayan po. Dapat papalo, sabay babalik. Ngayon kung pumalo po ito, kung sakaling pumalo at hindi na bumalik, sira na po yun. Matik po yun sira. Pumalo pero hindi bumalik, sira po yun. Tapos kung hindi naman po pumalo, sira pa rin po yun. Ang importante ganito po. Yan, tapos babalik. Ganun din po sa kanila. Ayan. So, yun lang guys. Tapos nga pala, hindi ko alam kung nabanggit ko kanina, na kung pumutok na po itong isa, idamay nyo na rin po ito sa pagpalit. Kasi sigurado po, posible rin po na ito nadamay na rin. Pwedeng hindi lang sumabog. Kasi isang linya lang po yan pag nakita nyo dito sa ilalim. Ito po yung isa na tinanggal ko at ito naman po yung isa. Halos isang traces lang sila. Isang plate lang sila. Ito. Makikita nyo naman yung daloy ng pattern. So pwede rin po na ito naapektuhan na rin tong isang capacitor. Ngayon, kung wala po kayong knowledge kung ano bang capacitor ang bibilin ko, sa online po meron. Ilalagay nyo lang po yung pangalan capacitor, tapos itatype mo, idudugtong mo dun sa capacitor na 450 V, ibig sabihin volts. Tapos ilagay nyo na rin po yung 680 UF o microfarad. Yun lang po. Type nyo lang po capacitor 450 volts 680 microfarad. Hanggat maaari pareho po yung dalawa. Yung mabibili ninyo at saka yung luma dapat pareho po. Kasi yun po yung nakadesign nyo dito sa board ng welding machine. Ngayon, kung nakabili na po kayo, linisin nyo po muna. Kung dumating na po yung parts na in-order ninyo, linisin nyo po lahat kasi hindi po talaga ito maiwasan na hindi magkakaroon ng dumi. Kasi madalas po sa mga nagwa-weld, kagaya ko, magkalapit lang po madalas ang grinder at saka ang welding machine. Madalas yan, magkatabi lang yung dalawang yan. Kaya lahat ng mga debris nang galing sa grinder pumapasok po dito sa loob ng welding machine kagaya nito. Napansin nyo? Maalikabok. Yan po yung mga talsik na galing sa grinder. So, ang gagawin nyo, lilinisan nyo lang yan, guys. Yan, linisan nyo lang. Ang importante, matanggal nyo yan. Dahil pwede rin po maging sanhi iyan ng shorted. Kasi pag nag-build na po yan at sobrang dami na, lahat ng mga maliliit na paa, pwedeng magkaroon ng connection. Tandaan nyo po yun. Matik po yun. Pag naipon na po lahat ng mga debris o mga pinong pinagtabasan ng bakal, naipon dyan, sigurado po magiging shorted na po itong board ninyo. Kaya importante sa pagbabalik, linisin nyo na para maging presko uli yung motherboard. Mababawasan yung dumi. Malaking bagay po talaga yun. Sa may mga
portable na welding machine. Lagi nyo pong lilinisin. Kung hindi po sira at alam nyo naman matagal nyo nang nagagamit, buksan po ninyo. Huwag po kayong matakot. Ang importante lang, wala kayong mapuputol o masisira, madadamage sa loob. Ingat-ingat lang sa paglilinis. Kasi kailangan po talaga na ito ay malinis. Pwede nyo naman pong pabugahan to sa vulcanizing shop ng hangin para hindi nyo na i-brush. Mas mabilis po yun. So, yung guys, try kong i-assemble. Sundan nyo lang po, panoorin nyo po para kahit papaano madagdagan po yung kaalaman po ninyo pagdating sa mga gamit sa bahay. Isa na rin po itong welding machine. Bubuin ko na po.
guys, sira talaga yung switch, hindi nag-on off. So ang gagawin natin, lalagyan natin ng panibagong switch. Lagyan natin ganito para kahit papaano pwedeng i-off, pwedeng i-on. Wala kasing available guys dito sa amin na switch para dito. Try natin guys kung successful tong mekos natin. Switch magic. Switch on. Ayan guys oh. Patay na yun guys. Meron pa natirang kuryente dyan. Patay lang natin mamatay. Ayan. So switch on natin ulit guys. Papakita ko sa inyo yung mekos. Ayan. So magic. So yun guys, sana may natutunan kayo. Hintayin nyo lang mamatay. Ayan. So good na to guys. Pwede na itong pangharabas ulit. So maraming salamat po sa panonood. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pa pong video. Maraming salamat po.